Good day. I am Derl Embado from the the community of Barangay Hinaplanon. So, I am a representative of the youth, though I am not associated with any organization, but I am part of the youth, no, as I am a youth myself. Though wala ko yung appeal sa organizations, but I want to involve myself in this kind of kanang volunteerings and involvements. So as a youth, no, the problems that I have encountered or the problems that I have observed in our community is firstly sa amuan lang purok sa among community na ay mga lubak-lubak nga dalan, no. So kani sila nga mga dalan is dugay na ni ginaguba sa akong nabantayan maguba siya, malubak-lubak, ayuhon mulubak na pud. So for me, as an engineering student, nga unsay problema nga giayo naman ni sila nganong mulubak og balik ang dalan because walay proper nga pag-lead, no, walay proper nga mag-head ani nga mga solution dapat ani nga mga problema. And ikaduha is kaning naay mga parts sa amoang community nga magbaha. Though naami sa upper part, no, dinha pasaka sa terminal na part din ha pahinaplan which is kanang gipalit nga lote dinha sa padulong ka sa hinaplanon kanang bag-o nga bridge magbaha jud na diha, no. And then dapat the local government should focus on this problem, no, nga unsaon nila pagsulbad nga dili magyatak, dili mo abot tagatuhod ang ang tubig kada magbaha. Unsay kaning ila ang dapat solusyon, no, patubo ba or any kinds of solutions nga ma-think sa government or ma-come up sa government para masolusyonan ning pagbaha. And then the third problem is kaning problema sa healthcare. So as I am an advocate for sustainability myself, I have seen problems. Healthcare is part of sustainability. So I have seen I have observed people from my community nga magsakit, walay tabang gikan maskin man lang walay tabang gikan sa barangay, no, maski mga ginagmay nga tambal dumudol ang mga tawo pero naagi kakulangon sa medical supplies, medical facilities and supports, no. So kinahanglan ang ato ang gobyerno ug ang local nga kagamahanan is mag-focus gyud sa health sa tawo kay ang tawo baya ang hinungdan nganong naglingkod sila sa ilahang posisyon. And aside from that is ang problem sa basura. As I have said, I am a advocate for sustainability and dako kaayo nga problema para sa ako ang basura. Sa amo ang community lang daan ang mga tawo dili kabalo dili man gyud ta ganahan, no, nga masultian tag walay disiplina murag mainsulto man gyud ta ana. So kinahanglan ang tawo magsugod sa atong kaugalingon ang disiplina nato sa ato ang basura. So kinahanglan para ang tawo magdisiplina, ang lokal nga gobyerno mag-implement og strict policies para ang tawo mosunod, no, kay ang tawo kinahanglan ra man gyud siya pasundon. So kinahanglan gyud tag strict policies para ang tawo. So makahunahon na taon sa kani nga mga strict policies, naaba ni sila incentives or naaba ni sila naabay incentives kung ang tao musunod or naabay consequences if ang tao dili musunod. So kinahanglan maghatag ta og incentive sa tao kung sakto yang gibuhat, kinahanglan pod nga maghatag tag consequence sa tao. Dili enough nga kanang sulti nga magmulta ka og 500 sa ako lang nadunggan murag wala pa koy murag sa tanan nga nagloiter or hugaw-hugaw wala pa koy nadunggan nga gipabayad nila 500 or gipabayad nila ana nga kantidad. So kinahanglan nga ang tawo gyud disiplinahon, hatagan og strict policies para ang tawo mosunod. And then ang nahitabo man gud ana is ang mga tawo dili sila magsaktog labay sa ilang basura na aras kadalanan or usahay na ay mga tawo nga mo resort na lang to burn their trash kanang magsunog sila sa ilang balay. Unya dako kayo ni siya nga impact sa ato ang environment, labi na sa ato ang ozone layer. So this is a broad topic, but just for everyone's information, dako kayo nga impact kung magsunog ta og basura. So dili lang impact sa environment, impact pud sa ato ang health. So isa ni siya nga
problema nga ako ang dako kaayo siya nga problema para sa ako, and sa amo ang jung community, like sa amo adjud sa amo adjung surrounding sa among panimalay na ami problema sa drainage nya, low lying man gud ang amuang area. So ang tanan nga tubig sa amuang Silbi subdivision is sa amo ang mapadulong. So kani nga problema wala gyud ni nahatagan og pagtagad sa amuang barangay, no, maski giduol na namo ni wala gyud siya nahatagag pagtagad kay siguro lack of budget or lack of leadership. So mooning mga kakulangon no sa atong gobyerno ka kinahanglan nila nga tutukan para ang tawo magkinabuhi og hamugaway no sa ato ang community. Kay we want people, we want ourselves, we want the future generation to live in a livable community. So that is all for my witness. To everyone, my ganda, Pagay Melda, from Barangay San Helena. I'm also a youth leader or SK Kagawan sa Barangay San Helena. So, mostly ang mga problems nga atong na-encounter is pabalik-balik ng basura, tubig, at mga ito pa kayo problema nga nakatuyok-tuyok ang bitaw. Then, one thing akong na-realize when isulituan yung politics bitaw is sometimes napod sa tuwa bitaw ang nag-cause of problems. Kita as individual bitaw. Kaya murag kani nga mga problems, for example sa ako 20 years na ko karon 21 years old. So sa 21 years old na ako, per me yun na naana ang mga problems. Why? Because we always continue to elect bitaw ka mga people na nidagan lang because of the money. Dili din sila, wala din sila, di sila compassionate para sila pagdagan sa ilang position. And what I'm trying to say nga, kita dyan individual dapat mo-elect ang mga tao na dyan sila passion to serve you to ilang heart kita na pag-open dyan ang sa kalugar. Dili lang ilang heart nga tungod kay tagaan silang money. Yes, of course, walay kandidato ang malagan kaya kung walay sila. But ako individuals, kailangan ako makita ko sa mga leader nga naagi dugma sa atong lugar or sa atong kalautan. Kay kanina mga problema, makaingon ko as politician po niya. Kasi although escape ako makaingon ko, kani sila, dili dyan na sila dali-dali makuha na or masolusyonan yung mga problems. So, dagan pa kayo na siya gagihan, a long process. Pero kung isa-isaon po na mo siya, dugay dyan kayo na siya, makatanta na siya years sa mga problems nga kung masulpad. But kita po, mga individuals, ato akong responsibility nga to choose a leader. Those leader nga, knowledgeable, but bali, I mean, magbutang po mo inyong bitaw na mo standard sa inyong dili na today kani gitagaan man nga kwarta or ato na yung walaon sa Pilipino nga pag naiutang na law nato ang kandidato, like di na ta maka-choose og kandidato nga mas deserving sa pwesto because of sa utang na loob nga ato nakuha sa ila. Gusto na ko nga like mamili bitaw ta nga amayan bitaw dili tong para lang kay kanisiya na nakahatag sa ang pamilya or maka-benefits ko na dapat ang una-una na to is for the community, not just herself. Thank you. Hello, I am Arabella Riva from Boroon, Purok 8, Iligan City. No, I am not part of any organization as of now. Pero as I can say, no, Boroon is doing good naman, it's doing better. But the only problem that I observed is ang kanang youth engagement. Like kulang og encouragement ang uban youth nga mo participate sa mga programs nga ginahatag sa among barangay. Napoy uban mga youth, especially ako, dili kay ko ingon nga kanang like into the programs nga ginahatag sa barangay. It is because nga kulang mi og like knowledge to kanang dili man gud sila ingon nga like gina-address gyud kung unsa ang program, like ginapili lang kung unsa or kinsa ilang paapilon sa mga program. Like nara sa areas dool lang sa barangay ang like more on mga participation. Pero mga uban nga nasa like Tonggo, like
Michael's part ra gyapon siya sa Boroon, pero dili ingon nga engage ang mga youth, moapil ana nga mga development activities nga ginasaulog sa youth. And as a youth, no, ang ako ang mastorya is kulangan mi og kanang encouragement sa mga tao and sa tanan-tanan. Mora to. Salamat. Good day everyone, my name is Kent Brian Tiubanan. I am from Barangay Tipano, Iligan City. So I am not into any youth organizations, but I am here to represent as a youth from Barangay Tipanoy. So ang mga problema nga nakita nako sa among barangay sa mga kabatan-unan is especially sa mga youth is the lack of activities. Walay mga aktibidad nga gipanghatag ang mga youth organization sa amuha sa mga ISKI. Walay gihatag nga mga activities para sa mga youth para mo collaborate sila sa community ba sa barangay. So dapat unta muhatag sila og kanang mga more activities nga sama ng tree planting, kanang cleaning of canals, mga inaana bitaw maglimpyo para ang mga kabatan-unan masanay sila sa nga mo cooperate o mo collaborate sa community. Sa kuan po sa problema po sa amuha sa sampol sa pinaka problema po jud ang kalsada. O sa amuha po daghan jud kaayong mga lubak-lubak ng mga kalsada na kuan ra tapos na mga lubak tapos butangan na og mga kuan limestone ang mga graba tapos kapag umuulan magbaha panuro na Japon ang limestone so wala na Japon useless ra Japon so naantoy simento pero simento dire tapos butunahan putol simento putol ana ba so dili jud siya kuan ang kulang jud siya sa budget ba dapat tuunan nila og kuan kanang hatagan nila og kana bitong hatagan nila og kanang tutukan nila ang kuan bitaw kaya ang gipangayo jud sa amuang kuan sa amuang barangay sa dito sa mga katawan sa mong barangay is ang karsada kay ang eskwelahan man gud sa amuha layo kaayo mo ang mga bata katong mga walay ikaplite mo hike mi mulaka maglakaw mi gikan sa amuha padulong sa eskwelahan is mga 2 to 3 hours among lakwon so layo kaayo nya kung mga lubak-lubak ang dalan so lisod kaayo mas madugayan pa ang mga estudyante mo adtong eskwelahan. So mo nang dapat ilang tutukan ang problema nga sa among karsada nga dapat ma-plain na jud ang karsada sa among ama konkretanan para po sa mga estudyante nga makuan po mapadali ang ilang paglakaw most especially po sa dapat unta po muhatag sila po og muhatag po unta sila bitaw kanang mangita sa po siyang luti nga para kanang tukuran og eskwelahan nga maduol pad sa kuan bitaw sa mga katungna sa mga lagyo bitaw sa mga bukid-bukid ang mga area. Like kay kung katungna sa mga bukid-bukid kung mulakaw pa sila, maglakaw sila gikan sa ilang balay padulong sa eskwelahan, maabot jud sila 4 hours o to 5 hours nga maglakaw sila. So layo jud kaayo. Kay ang eskwelahan man gud na hapit na sa sentro. So layo kayo ang eskwelahan sa amuha. So dapat muhatag pud sila og luti og nga tukuran og eskwelahan para pod sa katong mga naa sa mga lagyo bitaw nga mga bata kaluoy pod kaayo nga maglakaw sa kuan almost 1 year almost 6 years maglakaw katong walay mga ikapliti kay mga kuan kaayo lisod kaayo sa kinabuhi mo ang uban mangundang nag-eskwela o di makatapos tungod sa kalisod tungod sa kalayo sa eskwelahan so maupod na usa nga problema sa mga dapat pod unta nga tutukan pod unta na sa atong gobyerno. So sa usa pod ang vote buying. So vote buying, diri pod sa vote buying. Nabantayan pod ako na sa amuang mga kuan kasi nga mga kakuan dito sa amuang barangay nga ang mga tao pod kung bayaran sila sa usa ka politiko, mubutar sila dito. Wala nila nga ginauna, they didn't think nga
kung kuan ba siya tumpak ba siya dara nga ipalingkod o dapat ba siya di ara nga posisyon abi kay gibayaran ka maunay imong ipalingkod. No, dapat unta sa atoa una to dapat kung kinsa ug unsa jud ang atong ipalingkod sa di ara kay ang kana man para ra man pud na sa ato ang tanan, para na sa ato ang tanan. Kung mukuan lang ka kay ipalingkod mo siya, mubutar ka siya agi, ibayran ka niya tapos wala ka naguna, wa kay nasayod nga mao di ay ang iyang inana siya na dili da siya kun bitaw dili siya kanang sapat para sa dito para ipalingkod siya, dili siya sapat ana nga posisyon. Katong inyong wala gibutaran, dapat siya unta tong sapat pero kay gibayran man ka kung di siya ka nibuta og siya imong gipalingkod. So useless ra Japon. Tapos karon magbasol-basol kasi kay kuan mo na mga pangako ana wala gitupad. So dapat sa atua sa mga youth labi na sa mga kabatan-unan sa Barangay Tipanoy maguna-una ta, think twice and vote wise. Think wise and vote wise. Maguna-una ta daan kung kinsa jud ang atong iboto o kinsa jud ang og vote wise nga iboto nato, piliun jud nato ang atong iboto nga ang karapat dapat. So para kung gusto pud ta nga ang ato ang barangay magkabaton og kalambuan. No, so ano to ako lang gingon na dapat unta ang katong sa eskwelahan, sa dalan, ug katong sa mga sa among youth organization nga dapat mag-provide sila og more activities para sa mga youth para pod ma-train ang mga youth nga cooperate and collaborate with the community para sa pag mga lumalabay nga panahon naa na pod sila makabalon sa unsa ilang buhaton para makaambag sa community. So maora to.